So, madami pa ding viewers natin dito na nagtatanong kung magkaka-baby ba kami ng aking asawa. Dahilan nga kasi yung aking asawa is may kapansanan, tapos nagtataka sila kung magkakaanak ba talaga kaming dalawa. Actually guys, nasagot ko na to dati. Pero, kasi meron tayong mga bagong followers dito. So, sasagutin natin ulit. So, i-remind ko ulit kung ano ba yung kapansanan ng aking asawa. So, ito po ay tinatawag na spinal muscular atrophy. So, yung kapansanan niya guys ay hindi talaga naaapektuhan yung kanyang, yun na hindi ko na i-mention. Kaya, yung sagot po ay yes po. Pero, wala pa kaming baby ngayon kasi hindi pa binigay ni God at saka kakalipat lang namin dito sa bagong tinitirhan namin. At saka guys, nung dumating ako dito, nakikitira lang kami sa kanyang magulang. So, ngayon, meron na kaming sariling tahanan. Pero, bago pa lang kami dito, hindi pa kami 1 year dito nga. And then guys, nag-try talaga kami, kaso lang, hindi pa talaga binigay. Tapos sabihin nyo, kaya hindi ako nabuntis dahil meron siyang kapansanan. Hindi yun totoo guys. Madami dito sa kung alam nyo lang, madami dito na may kapansanan na may anak. So, yun siya guys, magkakaanak kami pero hindi lang pa talaga binigay. Kaya, tumigil na kayo sa kakaisip na kaya hindi ako mabuntis-buntis dahil meron siyang kapansanan. Hindi related yung kanyang kapansanan sa pagbubuntis guys. Kasi normal lang yon yung kanyang At isa pa, hindi lahat ng may kapansanan ay hindi nagkakaanak. Baka yung iba, kung sila paralyzed, baka hindi sila magkakaanak na, 'di ba? Pero yung aking asawa, hindi siya paralisado, guys. Kaya maghintay na lang kayo kung sasabihin namin sa inyo na magkakaroon na kami ng Junakis. At saka, ayan na guys, tinatagalog ko na para maintindihan nyo kasi meron tayong mga viewers na nagsasabi na dapat Tagalogin daw para maintindihan nila. Kasi meron akong isang video na nagbibisaya ako tapos hindi nila naintindihan. Kaya yun lang, God bless sa lahat.